Morris POV. Bagong umaga na kailangan kong harapin kasamang asawa ko. Nakakapanibago dahil hindi na si Manang ang sumasalubong sa akin tuwing bababa ako sa hagdan. Sa totoo lang ay wala naman akong problema sa mga kasama namin sa bahay. Mabait naman sila at maaasahan. Alam ko na naninibago lang ako ngayon pero masasanay rin ako. Hindi ito magtatagal. Good morning mahal ko. Nakangiting bati sa akin ng asawa ko. Breakfast na tayo, nakangiting sabi ko't nilapag ko sa mesa ang coffee niya. Mahal ko, upo ka na lang. Ako nang bahala sa sarili ko, sabi niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya at hinayaan ko siyang lagyan ng pagkain ng plato ko. Gusto mo bang sumama sa akin sa Capitol? Tanong niya habang kumakain kami. Pwede ba? Of course, sagot niya sa akin. Okay, nakangiting sabi ko't inubos ko ng food ko. Mahal, akyat na ako, shower lang ako, sabi ko sa kanya. Mahal, dahan-dahan lang, hindi mo kailangan magmadali, sabi sa akin ng asawa ko. Okay po, sigaw ko sa kanya at tuluyan na akong pumasok sa loob ng room namin. Hindi na ako nagtagal sa shower. Habang nagbibihis ako, kinakausap kong tiyan ko. Mga babies ko, behave lang kayo dyan ha? Love na love ko kayong dalawa. Sasama tayo sa daddy niya sa work, nakangiting sabi ko habang hinahaplos ko ang malaki kong tiyan. Maganda talaga ang mood ko ngayon. Palabas na sana ako ng nakasalubong kong asawa ko. Let's go na, sabi ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin, pero nagulat na lang ako dahil bigla niya akong binuhat. Ayaw niya raw ako mapagod, kaya naman binuhat na niya ako. Habang nasa biyahe kami papunta sa Capitol, ay masaya kami nagkakwentuhan. Marami kaming pinag-usapang dalawa, like kung ano mga gagawin namin sa mga susunod na mga araw. Palapit na kasi talaga ang araw ng manganganak ako. Nang makarating na kami sa Capitol ay nakangiti akong binati ng mga employees. Masaya ako dahil healthy ang environment ng work ni Arcus. Ang swerte rin kaya nila na may gwapo silang governor. Kung isa siguro ako sa mga tauhan dito ay talagang hindi ako a-absent, baka nga kahit Sabado at Linggo ay papasok pa rin ako sa trabaho. Iniisip ko tuloy kung hindi kaya niya ako inaanak at simpleng mamamayan lang ay mapapansin niya kaya ako. Nang makapasok na kami sa office niya ay umupo ako sa may couch. Ang asawa ko naman ay hinalikan na muna ako bago siya umupo sa swivel chair niya. Nilabas ko naman ang books tungkol sa mga babies. Gusto ko na lang magbasa para hindi ako mainip habang nagtatrabaho ang asawa ko. Sa sobrang pagkalibang ko sa binabasa ko, hindi ko na malayan na tanghali na pala. Niyayaan na ako ng asawa ko, nakakain na kaming dalawa ng lunch. Pinapili niya ako kung saan kami kakain, kung dito ba o sa labas. Umiinit ang puwet ko sa may couch, kaya mas pinili ko nang lumabas na lang kami. Hindi ko pa kasi alam kung ano bang gusto kong kainin. Kahit pa diet ako ay kinakain ko pa rin ang mga gusto ko. Pero syempre may limitations na. Masarap lang sa pakiramdam na malayo na kaming lumalabas at nakikita ng mga tao. Kung noon ay natatakot ako na makita nila kami, ngayon naman ay halos nakangiti na sa amin ang mga taong nakakasalubong namin. Marami ang nagbago sa buhay ko. At ang lahat ng yon ay puro maganda. Nawala man ang dalawang importanteng tao sa buhay ko, ay dumating naman si Arcos na nagparamdam at nagparana sa akin ng tunay na pagmamahal. Mahal, kung ordinaryo lang ba akong babae ay mamahalin mo ko? Like kung hindi mo ko inaanak at mahirap lang ako? Tanong kong bigla sa kanya. Oo naman, hindi naman ang kayamanan mong minahal ko. Sa totoo lang mas gusto ko na hindi kita inaanak. Kapag hindi kita kilala o inaanak ay malaya kung ipapakita ang pagmamahal ko sa iyo noon. Sagot niya sa akin dahilan para mapangiti ako. Tama ka naman. Hirap kaya mag-move on tapos wala namang palang tayo, natatawa na sabi ko sa kanya. Bakit ka ba kasi mag-move on? Mahal naman kita, natatawa na tanong niya sa akin. Mahal mo ko? Hindi mo nga sinabi sa akin na mahal mo ko. Akala ko nga gusto mo lang ang katawan ko, matari na sabi ko. Pero tumawa lang siya. Mas lalo kitang minamahal tuwing naalala ko mga nangyari sa atin noon. Sabi niya sa akin. Tama naman siya, pero minsan hindi ako natutuwa sa mga ginagawa ko noon. Todo akit pa ako sa kanya, yun pala mahal na niya ako at matagal na. Hinihintay niya lang pala ako. Kung alam ko lang sana na mahal niya ako, ay baka ano pang ginawa ko nung una dati ko sa bahay niya. Pagkatapos naming mag-lunch ay bumalik na ulit kami sa office niya. Tinulungan ko siya sa mga trabaho niya at masaya naman ako dahil maaga kaming natapos. Pag-uwi namin sa bahay ay siya nagluto ng dinner namin.
Habang nagluluto siya, kausap ko naman si Ashley via video call. Nasaya ako na masaya siya doon. Dahil sa mga kinuwento niya, nabawasan ang pag-aalala ko sa kanya. Mukhang okay lang naman siya doon. Sabi ko sa asawa ko, sabi ko naman sa'yo mahal ko. Okay lang siya, don't worry dahil safe na safe siya doon. Nakangiti na sabi niya sa akin. Bumiti na lang ako sa asawa ko dahil tama naman siya. Safe nga talaga si Ashley doon. Mabilis na lumipas ang mga araw at masayang naging pagsasama namin ni Arcus. Si Ashley naman ay maayos na rin sa US. Habang ako ito kabuanan ko na. Gusto na nga ni Arcus na mag-work from home pero ayaw ko dahil okay lang naman ako. Ganito pala pag malapit ng mga anak. Marami na rin ang nararamdaman. Habang papalapit ng papalapit ay hindi na rin ako makatulog dahil nagliligalig ang mga bata sa tiyan ko. Minsan nagugulat na lang ako dahil sumisipa na sila. Ang lakas nilang sumipa. Ouch! Napahiyaw akong bigla. What happened, mahal? Natataranta na naman na tanong sa akin ng asawa ko. Sumipa lang, mahal, sagot ko sa kanya. Akala ko kasi, excited ka na talagang maging daddy, nakangiti na sabi ko sa kanya. Oo naman, mahal ko. Excited na ako magpuyat. Pabiro na sabi ko sa kanya pero tumawa lang siya. Papasok na siya ngayon sa trabaho niya. Big bike lang ang gusto niyang gamitin para daw makauwi kagad siya kapag kailangan ko siya. Mahal, papasok ka na ba? Opo, mahal ko. Gusto mo na bang dito lang ako? Tanong niya sa akin. Okay lang ba kung samahan mo ko dito ngayon? Okay, malambing na sabi niya. Ewan ko ba, may part sa akin na gusto ko siyang kasama ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Maaga pa naman kaya kasama ko siyang naglakad-lakad dito sa labas ng bahay. Exercise ko na rin to. Pero bigla na lang ako nakaramdam ng sakit ng tiyan. Sakit na hindi ko kayang ipaliwanag. Pawala-wala naman siya at kaya ko pa namang tiisin pero habang tumatagal ay mas lalo naman siyang tumitindi. Tumigil ako sa paglalakad at tumingin sa asawa ko. Nakatingin naman siya sa akin na nagtataka. Mahal, sa tingin ko manganganak na ako. Mahal, manganganak na yata ako, sabi ko kay Arcus. Hindi siya nagsasalita at nakatingin lang siya sa akin. Nakatulala lang siya na para bang nagulat sa sinabi ko. Mahal, narinig mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Anong sabi mo, mahal? Nautal na tanong niya. Ang sabi ko, manganganak na yata ako dahil ang sakit na ng tiyan ko. Sagot ko sa kanya. Sorry, mahal. Anong gagawin ko? Natatarantang tanong niya sa akin. Mahal, relax lang po. Ang dapat mong gawin ay tawagan mo si Doc at sabihin mo sa kanya na manganganak na ako. Nakangiting sabi ko sa kanya. Gusto ko kasing ipakita sa kanya na hindi niya kailangang magpanik. We need to calm down para makapag-isip kami ng dapat naming gawin. Mabilis siyang pumasok sa loob pero kaagad din ang lumabas dahil naalala niya na sa labas pa ako at iniwan niya ako. Tumawa ako dahil halatang kabadong asawa ko and I find it cute. Sorry talaga, mahal, sabi niya at inalalayan niya ako papasok sa loob ng bahay. Pinaupo niya ako sa may sofa pagkatapos ay tinawagan niya si doktora. Nakatingin lang ako sa asawa kong seryosong nakikipag-usap sa kaibigan niya. Okay, thank you. Tatawagan kita kapag nagtuloy-tuloy ang pagsakit ng tiyan niya. Nang namawala ang tawag ay lumapit ulit siya sa akin at tinanong niya kung okay lang ba daw ako. Kahit pa nasasaktan ako ay sinabi ko sa kanya na okay lang ako lalo na kayang-kaya ko naman ang sakit. Are you sure na okay ka lang? Mga 10 beses na niyang tinanong sa akin. Opo, mahal ko. Okay lang po ako. Pwede mo bang tawagan si Ashley? Tanong ko sa kanya. Okay, mahal. Tatawagan ko siya. Sagot niya sa akin. Tinawagan naman niya si Ashley. Mami, kaya niyo po yan. Excited na po ako makita mga baby brothers ko. Nakangiting sabi niya sa akin. Thank you, baby. Call you later kapag lumabas na mga kapatid mo. Huwag mo pong pababayaan si mommy, dad. I love you, mom and dad. Malambing na sabi niya. I love you too, baby. Nakangiting sabi ko sa kanya. Pagkatapos naming mag-usap ni Ashley ay sinabi ko sa asawa ko na gusto ko na munang maligo dahil naiinitan na ako. Siya na mismo nagpaligo at nag-asikaso sa akin. Habang nakatingin ako sa kanya ay napapangiti na lang ako. Lumalabas talaga ang pagiging responsable at mapagmahal niyang asawa. Mahal, tawag ko sa kanya. Yes, mahal. Alert na tanong niya sa akin. Mahal kita, sabi ko sa kanya. Mahal rin kita, mahal ko. Alam ko na nahihirapan ka pero pilit mong pinapakita sa akin na okay ka lang. Gusto kong maging totoo ka, mahal. Gusto ko nakasama mo ako sa journey mong ito. Haharapin natin to ng magkasama, sabi niya sa akin. Haharapin natin to ng magkasama. Nakangiting sabi ko sa kanya. Bumaba na kami at naghanda na para pumunta sa ospital. Gustuhin ko mang maging OA ay hindi ko talaga magawa.
Sumasakit lang ang tiyan ko pero hindi naman talaga yung sakit na sinasabi nila na parang mabibiyak ang balakang ko. Ang sabi nga ni Doc na makarating ay high daw ang pain tolerance ko kaya normal lang daw. Buti na lang talaga at matapang ang sawang mo, Gov. Kung hindi baka namumutla ka na ngayon sa kakaalo sa kanya kung saan bang masakit sa kanya. Natatawa pa na sabi ni Doktora. Kaya nga naging happy pill mo sana. Pabiro rin na sabi ng asawa ko. Ngayon ko tuloy nakikita kung bakit mahal na mahal mo si Mori. Hindi niya kasi pinapahirapan ang buhay mo. Pangaasar pa rin ni Doktora. Dok, pwede ba na mamaya na kayo mag-talk show? Ang sakit na talaga, parang may lalabas na. Putol ko sa kanilang dalawa. Ay, sorry po. Akala ko kasi nasa talk show tayo. Manganganak pa lang ninang ng bayan. Pabiro na sabi niya pero inasikaso naman niya ako. Pumasok na kami sa delivery room at kasama ko pa rin ang asawa ko. Hawak niyang kamay ko. Kung kanina okay pa ako ngayon ay nanghihina na ako. Ganito pala talaga kahirap ang mga anak. Kaya hindi na ako magtataka kapag nagagalit ang mga nanay sa anak nila kapag pasaway ang mga to. Mori, magbibilang ako kapag sinabi kong push, doon ka lang umiri. Sabi sa akin ni Doc. Tumango naman ako bilang sagot at sinunod kong lahat ng sinabi niya. Okay, 1, 2, 3, push! Ibinigay ko lahat na makakaya ko at naramdaman kong tuluyang lumabas ang isa kong anak. Naramdaman ko nilapag nila ito sa ibabaw ko, kaya tumulong luha ko. Tinodo ko ng lahat at muling lumabas ang pangalawa kong baby. Congratulations, Mori! You made it! Nakangiting sabi ni Doc habang nakangiti siya sa akin. Ang asawa ko naman nakita kong umiiyak. Mahal na mahal kita, sabi niya sa akin at tinalikan niya ako sa labi. Ngumiti naman ako sa kanya at muling tumingin sa mga anak ko bago ako pumikit. Nagising ako na nandito na ako sa room na inukupan namin. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong sa akin ni Arcus. Ang babies natin. Parating na, nakangiting sagot niya sa akin at bumukas ng pinto. Pumasok si Doktora kasamang nurse at ang mga kambal namin. Congratulations ulit sa inyo, Mr. and Mrs. Sarmiento. Ang gwapo ng inaanak ko. Manang-mana talaga sa pinagmanahan. Sigurado ako na maraming babaeng iiyak kapag lumaki ng mga to. Nakangiting sabi ni Doc. Thank you, Doc. May pangalan na bang mga babies nyo? Meron at ang mag-ina ko na mismo magbibigay. Si Arcos nang sumagot. Mahal, nasa packet ng bag yung papel. Sabi ko sa kanya, okay mahal ko. Sagot niya at kinuha sa bulsa ng bag ang nilagay doon ni Ashley. Siya mismong pumili ng pangalan ng mga kapatid niya. Binigay niya ito ni Arcos kay Doktora. Ala Sarmiento and Angeline Sarmiento, basa ni Doktora habang nakangiti siya. Ngumiti ang asawa ko kaya ngumiti rin ako sa kanya. Tinulungan ako ni Arcos na umupot binuhat kong isa naming anak. Siya naman na nagbuhat ng isa. 1, 2, 3, smile, saad ni Doktora habang kinukunan kami ng litrato. Napangiti ako dahil kahit wala si Ashley dito, ay kasama namin siya sa litrato through video call. Our first family picture. Kitang-kita talaga sa mga mata niya na sobrang saya niya. Walang pagsidla ng saya sa puso ko ngayon to the point na umiiyak na ako kaya nataranta na naman ng asawa ko dahil akala niya masakit sa akin. Oo, may masakit sa akin pero baliwala yun sa akin. Masaya lang ako. Masaya ako dahil safe ang kambal. Sabi ko sa asawa ko. You're so brave, mahal. Nahiya nga ako dahil wala akong nagawa para tulungan ka. Sabi niya sa akin, ang makasama kita ay sapat na mahal. Walang ibang mahalaga sa akin kung hindi kayo ng mga anak natin. Alam ko nakasama natin sila mom and dad kanina. Alam ko na hindi nila ako pinabayaan. And thank you kasi nasa tabi kita at hindi mo ko iniwan. Hindi kita iiwan, mahal ko. Sabi niya sa akin at muli niya akong hinalikan sa labi. Ganap na talaga ako isang ina at alam ko na kahit mahirap ang susunod na journey ng buhay namin ni Arcos, ay malalampasan namin to. Basta't magkasama kaming dalawa. Mahal ko kayo mga anak ko, nakangiting sabi ko habang nakatingin ako sa kambal. Arcos POV. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi naman ako ganito noong ipinanganak si Ashley. Pero ngayon ay sobrang natataranta ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Alam ko na ipinapakita lang sa akin ng asawa ko na malakas siya. Alam ko na nasasaktan siya at nahihirapan. Mahal, relax ka lang, kaya ko to. Salitang sinasabi niya bago kami pumasok sa loob ng delivery room. Mahal na mahal kita at nasa tabi mo lang ako. Bulong ko sa kanya, tinalikan ko siya sa noo. At sa araw na ito'y nasaksihan ko ang paghihirap ng asawa ko. Mas lalo ko siyang minahal dahil kitang-kita kong paghihirap niya para lang mailabas ng safe ang mga anak namin. At habang buhay kong aalalahanin ang araw na to, nang mailabas niya ng safe ang anak namin
ay nataranta ako dahil bigla na lang siyang pumikit. Relax lang. Hayaan natin siyang matulog dahil sa pagod siya. Ang tapang ng asawa mo. Sa totoo lang, sa tagal kong nagpaanak ay siya lang ang hindi umiyak sa mga buntis na naging pasyente ko. Sobrang kalmado lang siya, tinalo ka pa niya. Mahalin mo pa lalong asawa mo dahil kitang-kita mo naman sigurong pinagdaanan niya para sa mga anak mo. Sinasabi ko ito sa'yo hindi bilang doktor kundi bilang kaibigan mo. Congratulations dahil lalaganap ang lahi mo. Sabi niya sa akin na may kasamang biro. Thank you. Thank you dahil hindi mo pinabayaan ang mag-ina ko. Ginawa ko lang ang trabaho ko at may kasama na rin na extra service. Bilang kaibigan mo, nakangiti na sabi niya sa akin. Salamat, nakangiting sabi ko sa kanya. Asikasuhin ko lang muna ang asawa mo. Doon ka na muna sa labas. Lumabas naman ako at mabilis kong tinawagan si mommy. Nasa biyahe na kami anak. Sinabi ko naman kasi kay Wilbert na mag-helicopter na lang kami ay ayaw naman niya. Napangiti ako dahil mukhang naiinis naman ang mommy ko. Mom, mas safe kasi kapag nakakotse kayo. Lalo na ngayong hindi magandang weather. Umaambon na nga dito ngayon no. Ingat kayo and see you. Malambing na sabi ko sa kanya. Naging maayos ang lahat at nilipat na nila ang asawa ko sa magiging silid niya. May mga tumatawag sa akin pero wala akong time na sagutin sila. Lalo na ang buong atensyon ko lang ngayon ay nasa mag-ina ko. Nakaupo ako ngayon sa tabi ng asawa ko na mahimbing na natutulog. Hanggang sa magising na siya at ang una niyang hinanap ay ang mga anak namin. Nang buhatin ko ng mga anak ko ay walang paglagyan ng saya sa puso ko. Sobrang saya ko na hindi ko maipaliwanag. Dumating ang pamilya ko at sila Manang ay dumating din. Ayaw ko nga sana pero mapilit si Manang. Ang sabi niya ay babalik siya sa bahay at siyang magluluto ng mga pagkain na kakainin ng asawa ko. Pumayag naman ako at ang usapan namin ay 2 buwan lang. Kinabukasan ay umuwi na kami sa bahay. Masaya akong buo ulit ang pamilya ko. Wala man si Ashley dito ngayon ay kasama pa rin namin siya. Yun nga lang sa video call lang. Mabuti na lang at hindi magkasabay ang kambal sa pagdede sa mommy nila. Kaya nakakatikim pa rin sila ng breast milk. Pero sinabihan na rin kami na if kailangan ay pwede na rin mag-formula sila. Pero mas gusto ng asawa kong galing mismo sa gatas niya kaya kapag tulog ang kambal ay nagpapump siya ng gatas niya. Mahal, matulog ka na muna. Ako nang bahala dito. Malambing na sabi ko sa kanya. Sigurado ka? Opo, kailangan mo nang matulog dahil mamaya gising na naman ang 2. Kaya nga, konting ingay lang ay gising na kagad sila, sabi niya sa akin. Okay lang yan. Ganyan talagang mga baby, sabi ko sa kanya. Thank you, mahal. Mamaya ikaw naman na matulog, sabi niya sa akin. Humiti ako, tinalikan ko siya sa labi. Hanggang sa lumalim ang halikan namin. Mahal, stop na po. Baka makalimutan mo na kapapanganak ko pa lang. Natatawang sabi niya sa akin, hindi ko po nakakalimutan. Masyado lang talagang masarap ang labi mo, kaya ayaw kong tigilan. Sabi ko sa kanya, tumawa na lang siya tumigana. Inayos kong kumot niya at tinayaan ko siyang matulog. Tulog na tulog ang kambal kaya sumaglit na muna ako sa baba dahil may kukunin lang ako. Pagbalik ko ay umiiyak ng isa sa mga anak ko, kaya naman binuhat ko ito. Tinuruan ako ni mommy kaya alam ko na nagugutom siya. Kumuha ako ng bote niya at pinadede ko siya. Tama nga dahil gutom siya. Napapangiti na lang talaga ako. Ilang araw na kaming puyat ni Mori pero kahit na ganon ay masaya kami. Baliwala ang lahat ng pagod namin dahil alam namin na alagaan namin ng mabuti ang kambal. Gusto ko na maging parte ng paglaki ng mga anak ko. Minsan lang sila maging bata, tumatanda na rin ako. Hindi habang buhay ay kasama ko sila. Gusto ko mabuhay na masayang wala akong pagsisisihan balang araw. Gagawin kong tungkulin ko bilang isang ama at bilang isang asawa sa pamilyang ito. Lagpas 2 buwan na ang kambal at pinambinyagan na namin sila. Para sa aming mag-asawa ay mas mabuti ng maliit pa lang ay nabinyagan na sila. Intimate lang ang naging celebration namin. Ayaw ni Mori na magarbong party. Sapat na sa kanya na kasama namin ang pamilya namin. Naging maayos naman ng lahat at naging masaya naman kami. Ang pera na dapat igagamitin namin sa binyag ay hinati-hati ng asawa ko sa mga orphanage niya. Minsan nga parang mas marami pa siyang nagagawa kaysa sa akin. Mahal, parang ayaw ko nang lumaki kaagad ang mga anak natin, sabi niya sa akin habang nakaupo kami dito sa balcony. Naging favorite spot na namin itong mag-asawa. Halos lahat ng mga kwentuhan namin ay dito namin ginagawa, lalo na kapag tulog ang kambal. Doon lang kami nagkakaroon ng time para sa aming dalawa. Kahit ako ay yan din ang iniisip ko. Parang kailan lang kasi, tapos ngayon malapit na silang mag-3 buwan. Sabi ko rin sa kanya, kaya nga mamaya naghahabulan na kayong 3.
Kailangan talagang ihanda mo ng mga tuhod mo dahil mapapalaban ka sa mga anak natin. Kayang-kaya ko yan, mahal. Pero alam mo kung alin ang mas kaya ko? Nakangisi na tanong ko sa kanya. Ano naman? Ang dagdagan sila. Sagot ko sa kanya at mamilis ko siyang binuhat papunta sa kandungan ko. Ninong Gov, halatang mismo na ako. Nakangisi na bulalas niya. Super mahal ko pero alam ko naman na bawal pa. Sagot ko sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. Pero may alam naman akong paraan para paligayahin ka. Pabulong na sabi niya dahilan para mapamura ko. Mahal, wag mo kong paasahin. Masakit sa puson. Sino ba kasing nagsabing papaasahin kita? Nakangising sabi niya. Naughty girl, sabi ko't muli kong hinalikan ng labi niya. Ang pagmamahal ko sa asawa ko hindi nasusukat sa init ng katawan. Kahit na may pangangailangan ako, ay alam ko rin ang limitasyon ko. Ngayon na may mga anak na kami at nagpapagaling pa siya. Mula sa panganganak ay mas dapat na matuto pa ako na kontrolin ang init ng katawan ko. Maghihintay na lang ako kung kailan na kami pwedeng mag-make love. Sa ngayon, tiis-tiis na lang muna. Dahil alam ko naman kapag pwede na, ay bawing-bawi naman itong mga pagtitiis ko ngayon. I love you, mahal ko. Nakangiting sabi ng asawa ko at ginawa na niya sinasabi niya sa akin. Napapaligayahin niya ako. Morris PUV. Nakangiti ako habang nakatingin sa mag-ama ko tuwing umaga. Hindi talaga pumapal yung asawa ko na paarawan ang mga anak namin. Kahit pa gaano siya kabisi, talagang naglalaan siya ng oras para sa amin. Naging smooth ang lahat sa buhay namin. Mahirap para sa akin na first time mom pero dahil nasa tabi kong asawa ko ay hindi ko ramdam ang pagod. Dahil sa mag-ama ko ay nababawasan ang lungkot ko. Ang lungkot na hindi ko rin alam kung saan nanggagaling. Nang magpatingin ako sa doktor ay sinabi nila sa akin na nakakaranas ako ng postpartum. Nararanasan na raw talaga ito ng mga babaeng katatapos lang manganak at nalaman ko rin ang isa sa mga kwento ng buhay ni Mommy Karina. Laking pasasalamat ko dahil hindi lumala ang lahat sa akin. Nagpapasalamat ako dahil hindi pinaparamdam ni Arcos na mag-isa ako. I feel love and secure palagi sa kanya. Hindi niya ako binibigyan ng dahilan para magselos. Good morning sa mga pogi ng buhay ko. Malambing na sabi ko nang makarating na ako sa tabi nila. Good morning, Mommy, sabi ng asawa ko, tinalikan ako sa labi. Ako ni dito, mahal. Baka malate ka pa sa work mo, sabi ko sa kanya. Ayaw ko munang pumasok ngayon. Absent muna ako, sagot niya sa akin. Bakit naman? Tanong ko sa kanya. Namiss ko kayong tatlo. Mahal, Friday na ngayon at bukas wala ka ng pasok. Palagi mo naman kaming kasama pero namimiss mo pa rin kami. Palagi ko ay namimiss, mahal. Mahal, hindi magandang panay ka absent dahil lang sa amin. Paano kung may maghahanap sa'yo doon sa Capitol? Alam ko namang mahal mo kami at mahal mo rin ang trabaho mo. Pero please lang, huwag ka namang mag-absent ng dahil lang sa amin. Okay, sige, sorry po. Sige, akit na ako para magbihis. Napangiti na lang ako dahil ang lambing pa rin talaga niya. Hindi naman sa ayaw ko siyang kasama. Pero kasi may tungkulin siya na dapat niyang gampanan. Hindi naman siya nagkukulang ng oras sa amin ng mga anak niya. Every Sunday ay family day naman namin kaya masaya na ako doon. Ilang sandali pa'y bumaba na siya at nakangiti na rin siya sa akin. Alis na ako, mahal. Uwi ako ng maaga mamaya. Sabi niya sa akin. Okay, ingat ka sa pagdidrive. Hinalikan niya ako sa labi, hinalikan niya rin isa-isang mga anak niya. Nagpaalam na siya na aalis kaya kumaway ako sa kanya. Umakyat na rin kami dahil ihahanda ko ng pampaligo ng mga anak ko. May nani ang kambal at silang katuwang ko kapag wala si Arcos dito sa bahay. Sila rin ang nagbabantay sa gabi. Ang bilis talagang lumipas ng mga araw dahil 4 months ng kambal. At lumalaki silang gwapo, manang-mana sila sa daddy nila. Pagkatapos ko silang paliguan ay pinadede ko na sila dahil alam kong matutulog na sila kaagad. Pagkatapos nilang dumede ay ilang sandali lang nakapikit na kaagad sila at tumawa na lang kaming tatlo. Kami na pong bahala sa kanila, ate. Sabi sa akin ng isa sa mga nani ng anak ko. Alam kasi nila na kapag tulog ng kambal ay pumupunta na kaagad ako sa studio ko. Pamela, gusto mo bang pumasok sa susunod na pasukan? Tanong ko sa kanya. Gusto ko pero wala naman akong pera at ang mahal ng bayad sa kolehiyo. Mas gugustuhin ko na lang magtrabaho para sa makatulong ako sa kila nanay. Pwede ka mag-apply ng scholarship. Nag-apply po ako kaya lang po bagsak ako nung kumuha ako ng exam. Sagot niya sa akin. Sige, wag ka na mag-apply doon at ako na mismo magpapaaral sa'yo. Sayang naman kasi bata ka pa. At may magandang future na naghihintay sa'yo. Pwede mo namang alagaan si Atlas kapag galing mo sa school. At kapag may time ka na, kung gusto mo pwede ring umuwi sa inyo at doon ka na magstay.
Si Ate Rhea naman ang panganay niyang anak ang pag-aaralin ko. Sayang kasi eh. Sabi ko sa kanilang dalawa, napangiti naman ako dahil napasaya ko sila. Mabait naman sila at maasahan ko sa mga anak ko. Maganda si Pamela at alam ko na may pangarap siya. Kaya gusto ko itong tuparin. Nag-usap na kami at ayaw naman niyang umuwi sa bahay nila. Mas gusto niya dito para daw makatulong siya dito sa bahay. Tulog pa rin ngayon ang kambal kaya bumaba na muna ako. Mahirap talagang iwan ang pagpipinta. Kaya naman itong ginagawa kong stress reliever. Dito ko nilalabas ang lahat ng nararamdaman ko. Minsan nga'y tinanong ako ng asawa ko kung gusto ko bang mag-exhibit. Pero tumanggi ako dahil hindi pa ako ready. Gusto kong noon na i-pursue ang photography pero mas mahal ko talagang arts. Kaya ito nang ginagawa ko. Malapit ko na mapunong studio ko at isa sa mga paborito ko dito yung larawan namin ng pamilya ko. Itong isa sa mga masterpiece ko na hindi ko ipagbibili. This is priceless at para lang ito sa bahay namin ng asawa ko. Buong araw ay naging abala ako sa mga anak ko at nang makauwi ng asawa ko ay biglaan niya ako niyaya sa labas daw kaming dalawa ngayong gabi. Saan tayo pupunta mahal? Tanong ko sa kanya. Secret, nakangiti na sagot niya sa akin. Okay, sabi ko at nagbihis na ako. Mas pinili ko na lang na magsuot ng dress. Kami lang dalawang aalis at naiwan ng kambal sa bahay. Hindi ko alam kung saan ba kami pupunta pero sa tingin ko'y magdi-date siguro kaming dalawa. At tama nga ako dahil nag-dinner date kaming dalawa. Sorry mahal kung ngayon lang ulit kita niyayang mag-date. Sabi niya sa akin sabay bigay ng bulaklak. I understand naman mahal ko. Ang focus kasi nating dalawa ay mga anak natin. At hindi naman to kailangan dahil magkasama naman tayong palagi. Sabi ko sa kanya pero iba pa rin kapag nagagawa pa rin natin to. Gusto ko na kahit busy tayo sa pag-alaga sa mga anak natin ay may time pa rin tayong dalawa. I love you. Malambing na sabi ko sa kanya. I love you to mahal ko. Malambing na sabi niya tinalikan ng kamay ko. Ngumiti kami sa isa't isa at kumain ng dinner. Hindi naman kami nagtagal ng dalawa dahil may mga anak kaming naiwan sa bahay. Kahit na hindi na namin to kasama matulog, ay ayaw naman namin magtagal dito sa labas. Pero habang pauwi kami sa bahay ay bigla na lang tinabi ng asawa kong kotse niya. Inalis ng seatbelt namin dalawa at mabilis niya akong pinaupo sa kandungan niya. I miss you so much, mahal ko. Sabi niya sa akin na tinalikan ako sa labi ko. Napangiti naman ako kagad ko namang naintindihan ng nais niya. Sinabayan kong galaw ng labi niya hanggang sa naging mapusok na kami sa isa't isa. Simula nung nanganak ako'y wala pang hindi namin ito na ulit ginagawa, kaya naman ngayong gabi hayaan ko ng asawa kong akinin ako ulit. Matagal din siyang naghintay kaya naman reward niya na to. At pwede na namin ito ulit gawin. I want you mahal, bulong niya sa akin. I'm all yours tonight, mahal ko. Nakangiting sabi ko sa kanya at ako na mismo humalik sa labi niya. Pinagsaluhan namin ang isang mainit na tagpo dito sa kotse at ipinagpatuloy namin to sa silid namin. Muli namin pinaramdam ang init ng pagmamahal namin sa isa't isa. Ang pagmamahal na habang buhay. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, kambal. Sabay-sabay kaming kumakanta. 1-year-old birthday ng kambal ngayon. Ang bilis lang isang taon at na hindi man lang namin namalayan. Maraming nagbago sa amin ni Arcus. Naging mas matatag kaming dalawa ng asawa ko. Hindi naging madali ang buwan na dumaan sa buhay namin. Mahirap para sa amin lalo na kapag nagkakasakit ang kambal. Pero parte kasi ng paglaki nila ang pagkakasakit. Hindi ako pinapabayaan ng asawa ko na mag-isa. Sa lahat ng pinagdaanan namin ay palagi ko siyang kasama. May mga bagay man kami minsang hindi na pagkakasunduan pero naayos din naman kaagad namin. Hindi hinahayaan ng asawa ko matulog kami na hindi okay. He's very mature to handle things to handle our relationship. Ginagawa ko rin ang best ko para maintindihan kong ibang bagay. Aminin ko ba no hindi, ay bata pa talaga ako at marami pa akong hindi alam. Ngayong nakatingin ako sa mga anak ko, ay masaya ako. Bibong-bibo silang mga bata at masaya mga kamag-anak namin. Higit sa lahat, tuwang-tuwa si Mama Karina at Papa Omar sa mga apo nila. Anak, okay lang ba na magbakasyon naman kayo sa bahay na kahit isang buwan lang? Gusto ko makasama ang mga apo ko o kahit isang linggo lang. Nakangiti na tanong sa akin ni Mama. Magpapaalam po ako sa asawa ko. Nakangiting sagot ko kay Mama. Salamat anak ko. Sa tingin ko'y okay lang naman sigurong doon na muna kami sa kanila. Matanda na si Mama at Papa. Kaya alam ko rin na gusto nilang may nilalaro habang nasa bahay na lang. Tumawag na ba si Ashley mahal? Tanong sa akin ni Arcus. Mamaya pa siguro mahal, baka tulog pa yon, sagot ko sa kanya. Okay sige, hinalikan niya ako sa noo at bumalik siya sa mga kapatid niya. Bestie, okay ka lang ba? Tanong ko kay Leila. Okay lang ako, nainis lang kasi ako. Pinagbabawalan nila akong kumain ng lechon. Nakasimangot na sabi niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng tawa ko.
Kaya pala siya nakasimangot dahil gusto niya ng lechon. Para rin naman to sa'yo kaya kanila pinagbabawalan. Kapag pwede ka nang kumain, ibibili ka niya ng marami. Pabiro na sabi ko sa kanya, mabuti ka pa, masaya ka sa buhay mo. Malungkot na sabi niya sa akin, bakit ikaw, hindi ka ba masaya? Tanong ko sa kanya. Kilala kong kaibigan ko at alam na alam ko kung kailan siya seryoso, kaysa sa nag-iinarte lang siya. Masaya naman pero mas lamang ang araw na naiinis ako. Sagot niya sa akin, ganyan talaga kaya huwag ka na magtaka, nakataking na sabi ko sa kanya. Tingnan mo ba normal pa ako? Nakangustong tanong niya sa akin. Oo naman, sino ba nagsabi sa'yo hindi? Wala naman, pakiramdam ko lang. Sagot niya sa akin kaya naman hinawakan kong kamay niya. Kung kailangan mo ng kausap, tawagan mo lang ako. Kahit na anong oras pa yan, hindi mo kailangan malungkot dahil maraming nagmamahal sa'yo. Sabi ko sa kanya, thank you bestie. Paano na lang ako kung wala ka? Natatawa na sabi niya sa akin. Gusto ko na alagaan mo sarili mo. Huwag matigas ang ulo dahil para rin naman ito sa'yo. Hindi ka pwede kahit kurot lang lechon? Sabi niya sa akin. Pwede naman siguro. Sige na nga, kukuha ako pero tikim lang ha. Hindi lamon. Pabiro ko sa kanya kaya naman lumiwanag na kaagad ang mukha niya. Thank you po, sabi niya at makikitang excited siya. Tumayo ako para kumuha ng balat ng lechon. Kaunti lang ang kinuha ko, sapat na para makatikim siya. Alam ko kasi na hindi yun titigil kapag hindi pagbigyan. Tita Mori, napalingon ako dahil narinig kong boses ni Cassandra. O yes baby, may kailangan ka ba? Malambing na tanong ko sa pamangkin ni Arcus. Gusto ko po ng cupcake. Nakangiti na sagot niya sa akin. Which one? Malambing na tanong ko dahil ang cute din talaga nitong batang ito. Strawberry po, sagot niya sa akin. Kaya naman, kumuha ako at ibinigay ko sa kanya. Thank you po tita. Cute na sambit niya, tinalikan niya ako sa pisngi. Sa tingin ko'y 8 or 9 years old na siya. Maganda ring bata. Wala talaga yatang pangit sa pamilya ng asawa ko. Talagang biniyayaan talaga ng mga gwapo at magandang mukha. Ang buong akala ko'y kakainin niya ang cupcake pero binigay niya ito sa secretary ng daddy niya. Bata pang secretary ng daddy niya at ang alam ko ay working student ito pero matalino kaya kinuha nila. Anak rin daw ito ng katulong nila. Lihim na lang ako napangiti dahil mukhang crush niya ang secretary ng daddy niya. Hinayaan ko na lang at bumalik na ako sa table namin at binigay ko kay Leila ang balat ng lechon. Masayang masaya siya habang kumakain siya. Nagpatuloy ang party at sumali kami sa mga palaro. Sobrang nag-e-enjoy din kaming lahat. Ganito pala kapag magulang ka na. Gagawin mo ng lahat para sa mga anak mo. Maraming tinuro sa akin na pagiging nanay. Makulit na ang kambal at alam ko na mas makukulit pa sila ng dalawa. Kahit na laging nangangalabit ang asawa ko, wala pa kaming balak na sundan ang mga anak namin. Hindi ko kakayanin na mag-alaga ng mga makukulit na bata habang nagkasundo naman kami na wag na niya muna akong bubuntisin. Masunurin naman siya kaya hindi kami nag-aaway. Hanggang laro ka na lang muna ng mga pamangkin mo, pabirong sabi ni Arcos kay Wilson. Okay lang, ang mahalaga pogi. Nakangisi na sagot niya sa kuya niya. Pogi ka nga, magiging pogi ka na lang hanggang maging 40 ka. Pangaasar pa ng asawa ko. Okay, no problem. Nakangisi na sagot nito na para bang hindi napipikon sa kuya niya. Bawas-bawasan mo na kasi ang pagiging babaero mo. Gusto ko pang mag-enjoy sa buhay ko. Bakit mo nasabi yan? Kasi kapag may asawa na ako, siguradong hindi na ako makakapag-enjoy. So ano sinasabi mo? Tanong ko sa kanya. Wala, ayan ka na naman. Nananakot ka na naman gamit yung mga matang yan. Sabi niya sa akin pero narinig ko lang na tumawang asawa ko. Masaya kaya magkaroon ng asawa at mga anak. At nagagawa ko pa rin naman ang mga gusto ko. Mas gusto ko na lang ngayon na magkulong sa room namin kasama ang asawa ko kaysa sa iba't ibang babaeng kasama ko. Try mo mas nakakabata kapag isang babae lang, di ba Wilbert? Ginagawa na lang talagang biro ng asawa ko at biglang binalingan ang kapatid niya na nanahimik. Ang isa naman niyang kapatid ay tahimik lang. Minsan iniisip ko na sobrang KY niya talaga. Sa kanila yata ito ang hindi sweet na tao. Ang hirap niyang biruin dahil tahimik lang siya at ayaw makijoin. Sanay na rin naman sa kanyang mga kapatid niya. Gabi nang natapos ang party at dito na rin natulog ang lahat. Malaki naman ang bahay at may mga rooms naman sa bawat pamilya. Mahal, inaantok ka na ba? Tanong sa akin ng asawa ko. Magkatabi kami ngayon dito sa kama namin. Hindi pa, nawala yata ang antok ko, sabi ko sa kanya. Ako rin nawala yata, epekto ng alak. Natatawang sabi niya sa akin. Tigilan mo ko, alam na alam ko na yan Mr. Sarmiento. Kilalang kilala na po kita. Pwede ba? Tanong niya sa akin. Payagan mo muna kami, sabi ko sa kanya. Payagan saan? Payagan mo kami na doon na muna sa Maynila ng 2 linggo. Sagot ko sa kanya. Why? Tinanong kasi ako ni mama kanina kung pwede daw na doon na muna kami.
Gusto niya kasing makasamang mga apo niya. Sabi ko sa kanya, okay mahal, no problem. Pupunta na lang ako doon tuwing weekend. Nakangiti na sagot niya sa akin. Thank you po mahal ko, malambing na sabi ko at ako na mismo ang humalik sa kanya. Masarap magkaroon ng asawa na tulad ni Arcus. Sana talaga'y walang magbago sa amin. Sana siya pa rin ang Arcus na minahal ko kahit na lumipas ng mga taon. At palagi kong ipagdarasal na sana'y makasama ko pa siya ng matagal na matagal. Makasama ko siya sa pagputi ng buhok niya at kahit na magkaapo na kaming dalawa ay gusto ko na kasama ko pa rin siya. Wala akong sasayanging oras habang kasama ko siya. Kasi para sa akin, ang asawa ko ang dahilan kaya masarap mabuhay. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Mori at Arcus. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.